Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos, isa pong mapagpala, mahibiyaya at mahimalang umaga. Ang bati ko po sa inyong lahat, kayo pong lahat na nakikinig at sumusubaybay dito po sa Channel of Blessing over Take Over Holy Spirit Channel dito po sa YouTube. At muli po ay ang akin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa self-examination at tunay pong mabuti ang Panginoon sapagkat sinasabi po ng kanyang salita na tayo po'y magbalik loob sa kanya, na ang Diyos po ay nag-aanyaya sa atin tulad ng sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal, nangabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Tunay po ang sinasabi rin ng Panginoon sa kanyang mga salita na sinasabi niya sa Book of Haggai o sa Ageo, na sabi po sa Ageo chapter 1 verse 5. Ang sabi po ng kanyang salita, isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. At tunay po na ang ibig sabihin ng salitang ito ng Diyos ay patungkol sa self-examination, na kung saan po dapat po nating suriin at tingnan ang ating mga sarili, lalo na po sa ating mga pag-uugali at gayon din po sa ating mga ginagawa araw-araw, maging ang ating mga motibo sa ating mga pinagagagawa sa araw-araw ng ating buhay. Tulad po ng sinasabi sa banal na kasulatan, sabi po sa Bible Dictionary, ang self-examination is a reflection on one's own character. It is a reflection on one's own character, motives, and action in order to judge whether they are truly in accordance with Christian values. So, makikita po natin kung ano po ang ibig sabihin ng self-examination, kung saan po ang reflection, kung saan ang ating mga pag-uugali, ang ating motibo, ating mga ginagawa, upang sa ganon ay makita po natin na ganun nga ang taong ito o ang ating pag-uugali ay tama. So, sinasabi po ng pagtuturong ito na kinakailangan natin po na tingnan ang kapahayagan ng Diyos kung saan po ang sarili natin ay maging halimbawa sa mga mananampalataya tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, little by little, dapat po tayo ay nagiging kahawig o katulad ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sa physical, kundi po sa ating po mga pag-uugali. Kaya po, ano po ang kahalagahan ng self-examination? Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, yung pong kasaysayan ng the prodigal son, kung saan po doon sa Luke chapter 15, mula po sa verses 17 to 19, makikita po natin doon na kung paano pong ang alibughang anak ng kanyang mapag-isip-isip, ang kanyang pagkakamali, ng kanyang ma-realize, magkaroon po ng self-examination, ang kanyang ginawa, siya po ay nagbalik loob sa kanyang ama. Kaya mahalaga po ang pagbabalik loob nating lahat. Tayo po ang lumalarawan, tayo po ang nagiging larawan po tayo ng bunsong anak na yon at maging ng panganay. Saan kaya tayo, mga kapatid? Doon po ba tayo sa bunso o tayo po yung panganay? Kung gaano po ang itsura at kung ano po ang pag-uugali ng dalawang taong ito. Yung po'y isang kwento o parable kung saan po ay patungkol ito sa mga mananampalataya. Ano ang klase ng ating mga pag-uugali? Ano ang klase ng ating pong pagkatao? Tayo po ba ay tulad ng bunso? Mas mabuti nga po tulad tayo ng bunso eh. Bakit? Sabi nga po ng Book of Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At tunay po na tayo po ang sinasalarawan nun, na dapat po tayo magbalik loob sa Panginoon sapagkat ang gumaganap po na tatay doon ay sumisimbolo sa ating Diyos, na kung saan po ay tayo ang anak at ang Diyos ang ating ama, na dapat po at napakahalaga na tayo po ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo.
Tunay po na ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin. Tingnan po natin ang mga sinasabi ng kanyang salita na sinasabi po sa aklat ni Isaias, "Hali kayo at magkaliwanagan tayo. Gaano man karumi at gaano man katindi ang ating mga nagawang kasalanan, tayo kanyang handang paputiin at patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala." Kaya po, ito po ang napagandang paanyaya sa atin ng Diyos. Ang tayo po'y magbalik loob, ang tayo po ay magnilay at suriin po natin, atin pong i-examine o yung tinatawag self-examination kung ano na po ang kalagayan ng ating mga pag-uugali. Sinasabi po ng kanyang salita, a lack of self-examination leads to pride and self-delusion. Kapag po tayo ay hindi nagsusuri, nag-i-examine ng ating po mga sarili, po natin tinitingnan kung ano po ang kalagayan ng ating sarili, ito po ay maghahatid sa atin ng kataasan o yung tinatawag na being proud for ourselves, mga kapatid. Kaya nga po, yung po, sabi ron, it leads to pride and self-delusion. Pag sinabi pong self-delusion, yung po bang parang ikaw ay natutunaw na kung saan po ay hindi mo na pwedeng pakisamahan ng iba. Pagkos pinipili mo na ang iyong gustong makasama sapagkat ayaw mo nang makisalamuha doon sa palagay mo'y hindi mo kauri. Kaya po mga kapatid, yan po ang tinutukoy. At yan po ay mayroong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Kinakailangan daw po natin na suriin ang ating sarili bago tayo tumanggap ng banal na communion o yung communion na ito po ang siyang nagpapatunay kung saan po ito'y pinapahalagahan ang turo ng Panginoon about the Eucharist. So makikita po natin kung gaano kahalaga ang self-examination. Remember that self-examination is not easy. Hindi daw po madali ang ating pong pagninilay o pagsaliksik ng ating sarili because of humanity, fallen nature. Dahil daw po sa ang tao ay nagkasala at bumaksak at dahil sa pagsuway natin sa Diyos, tayo po ay hindi karapat-dapat sa kanyang paningin. Kaya nga po, ang pagsusuri o ang pag-i-examine ng ating sarili ay hindi po madali dahil nga po sa tayo ay mga taong nagkasala, we are fallen nature at yun po ang ating pong kalalagayan noong una pa man, subalit salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay kanyang tinubos at tayo kanyang pinatawad at tayo napabilang sa kanyang mga anak. Yan po ang mga sinasabi ng kanyang salita. Tandaan po natin kung tayo po ay nagsisikap na magkaroon ng self-examination, God helps us. So sinasabi ng kanyang salita, tutulungan niya tayo. God helps believer in their self-examination. Tinutulungan po tayo ng Diyos, yan po sinasabi ng Awit, Kabanata 26, talata 2. At tunay po na kung paanong si Job sinuri ang kanyang sarili at kung saan inamin niya na siya rin po'y nagkamali at nagkasala, gayon din po ang dapat po nating gawin sa ating mga sarili. Tunay po na ang Diyos ay mapagmahal at mapagkalinga at tunay po na handang-handa po ang Diyos na tayo po ay patawarin sa lahat ng ating mga pagkukulang. Ang layunin po ng self-examination or the purpose of layunin ng self-examination is to lead people to God and amendments of life. Upang tayo po ay i-lead patungo po sa Diyos. To lead people to God and amendments of life. Yung mabago ang ating buhay, mga kapatid, na kung saan po ang buhay na nais ng Panginoon ay yung buhay na hahantong sa langit. Yung pong buhay na inaasahan ng Diyos. Yung ibinigay, it is new life. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Tunay po na ang isang taong nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao at siya ay bago na. So yan po ang layunin ng Diyos na kung saan po nais ng Diyos na tayo po ay i-lead, kung saan ang Diyos ay nais na tayo mabago ang pagkatao, ang ating buhay. Self-examination is especially important
when ministering to others. Napakahalaga po na ang self-examination ay napakahalaga sa ating pong pag-aaya o yung pag-evangelize ng ibang tao. Sabi nga po ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, sino ang makapag-aakay kung tayo'y bulag? Pwede bang mag-akay ang bulag sa kapwa bulag? Pareha silang mahuhulog sa hukay. Tunay po na ibig sabihin kung tayo po ay nag-i-evangelize pero tayo yung hindi pa na-evangelize, ay tunay po na kapahamakan lang ng ating kapwa ang ating pong pagdadalhan. Kaya nga po, kailangan po ay tayo ay unang siyang makaranas ng evangelization. Kailangan po tayo ma-evangelize so that we can evangelize others. So yun po mga kapatid ang napakahalaga na dapat po nating gawin. Ano po? Kaya nga po ang pagbabalik loob sa Diyos ang siyang inaasahan ng Diyos para sa atin. Tayo po'y magbalik loob at tayo po ay tumanggap muli ng kanyang mga pangako tulad po ng kanyang sinabi, maliban na ang tao ay magbalik loob sa kanya at tularan siya bilang isang halimbawang ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Yan po ang may sabi ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ngayon pong umagang ito ay muli ko kayong inaanyayahang tayo po'y manalangin. At sabihin po natin sa ating Panginoon, Panginoong Jesus, ako po'y nagkasala, ako po'y nagbabalik loob sa iyo at muling nagsisisi. Hinihiling ko po na ako po'y patawarin at muling linisin sa lahat ng aking karumihan. Ang iyong banal na dugo ay ibuhos mo sa akin upang ako'y luminis at muling tanggapin mo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Amen at amen. Brothers and sisters, kung kayo po'y napagpala ng broadcast na ito, muli po, inaanyayahan ko po kayong muling mag-email sa akin upang ang inyong mga pangalan ay makasama sa aking mga list of pinapanalangin. Ito po ang aking email address, resamerica@yahoo.com.ph. Muli po, ang inyong lingkod, Brother Resurrection Rex de Villas, America, nagsasabing, if God is for us, who can be against us? Just commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. God bless and bye-bye. Amen.